Nag-utos na mga kababayan si DOJ Secretary Boying Rimulya sa kanyang mga tauhan na imbestigahan si Pantaleon Alvarez. Ayan mga kababayan. Ito yung sinasabi natin sa unang video natin mga kababayan. After na marinig po natin yung peste rally na I think kailangang tingnan ito ng DOJ at saka ng Congress, ng Ethics Committee. Ayon, nag-react na rin po yung Ethics Committee sa pamamagitan po ng Chairman Committee on Ethics na si Congressman Di Maporo. Ayan yung laman ng ating video kanina. O tapos yung DOJ, yun din yung sabi ni Congressman Romualdo, nanawagan siya sa mga taga-DOJ, tingnan ito na statement ni Pantaleon. O ngayon, ang latest development po, nag-react na po si DOJ Secretary Boying Rimulya. Ang balita po galing sa Presidential Communications Office. Statement of Justice Secretary Jesus Crispin Boying C. Rimulya on the statement of Congressman Pantaleon Alvarez. Sabi diyan, mga kababayan, I have ordered an investigation on the statements of Congressman Pantaleon Alvarez to determine whether it has risen to the level of sedition, inciting to sedition, or even rebellion. As a former lawmaker myself, I would like to remind Congressman Alvarez to act in accordance to the highest standards of ethics, morality, and nationalism, and avoid remarks unbecoming of a member of the House of Representatives. Diba? So magre-react sila ngayon, yung mga DDS vloggers. Pati mga kababayan mismo, siyempre, si Alvarez. At malamang pati si Maudigs mag-amok na naman po. Sasabihin nila, pinipersecute sila. The government is running after them. At sasabihin nila, nagiging diktador na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, tinutularan na yung kanyang tatay. Siyempre, ang ituturo diyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, ang Justice Secretary is Secretary, ang isang cabinet member po, tulad ng Justice Secretary and other secretaries, ang tawag niyan, the other self, alter ego ng ating Pangulo. So, hindi man siya mag-act without the authority or go signal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ang ibig sabihin, napuno na. Sabi ko sa inyo mga kababayan, na yung tigre po ng Norte, nag-tiger look pa lang po. Hindi sila makuha sa tingin. Di ba? Nagta-tiger look pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos sana. Ipinipiko na nila po. Ayaw tantanan. Ayon, nanakmal na po. O di ba? Huwag kasi ninyong ibubuyo yung tigre ng Norte. Ganong na natura ng tigre po. O, natitingnan ko muna niyan. Tiger look muna siya. Pag hindi ka nakuha sa tingin, ayon, diretso sakmal, ito na po, nanakmal na po ang, ang tigre ng Norte, umatake na po laban sa mga hudas ng Sur. Inuubos ninyo yung pasensya ng tao, inaboso ninyo yung kabaitan ng ating Pangulong. BBN. Sundalo po yung ating Pangulong Bongbong. Di ba ganun ang ugali ng isang sundalo? Titingnan ko muna niyan. Dapat marunong kang magbasa, bumasa ng tingin. Hindi kayo madala sa tingin. Yung ating Pangulo nang lumarga papuntang Amerika, nag-iwan siya po ng matigas na pananalita. Ang sabi niya, I am horrified, with the idea na nakipag-compromise agreement, mga kababayan, si Maudigs.
Hindi yata ninyo na-gets. Matigas na po yon na paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at siya po lumarga papuntang Amerika for the trilateral meeting. Ina-assure na siya po ng kanyang kausap na si President Joe Biden. At saka, ang Japanese Prime Minister, nag-announce sila, we stand as one, anya. Ayun, hindi pa magets ng mga pro-China. So, ito na ngayon mga kababayan. Bumuelta na po ang ating administrasyon dito sa mga mayayabang na maisog leaders. Iyon ang pinagsisigawan nila po. Mga maisog leaders daw po sila. O ngayon, ipakita ninyo ang tapang ninyo. Aharap kayo ganyan sa patong-patong na kaso. O diba? O, ito po yung statement ng Secretary of the Department of Justice, Secretary Boying Rimulya. Malamang nga niya, Mr. Maravillas, pag na-file na yung kaso sa husgado, mag-ala Bantag, Tebes, and Pacquiao. Magsipagtago na, mga kababayan. Malamang yan po ang direksyon. Lahat na sila magiging fugitive from justice. Mga pugante, sabi nga ng ganyang kasamang si Congressman Paulo Ortega ng La Union, ito daw po si Alvarez, hindi na nagpapakita sa Congress. Parang si Pulong po, yung opisina ni Pulong doon sa Kongreso, nang na-invite tayo po, sabi ng nag-guide sa amin doon, ito niya yung office ni Congressman Pulong, inaalikabok na niya sa loob, hindi man na niya yan pumupunta, marami na niya spider web. Itong si Alvarez pala po, ganun din ang gawain. Ito sabi po ni Congressman Ortega, Davao del Norte 1st District Congressman and former House Speaker Pantaleon Alvarez has not been seen at work in the House of Representatives for quite some time. It's been a while since Alvarez was spotted at the House. Ibig sabihin po, sige lang ang tanggap ng sweldo from the taxes of the Filipino people. So kailangan siguro tama. Other than itong inciting to sedition or rebellion na iimbestigahan siya ng DOJ, diyan sa Ethics Committee, may investigation din. The same case, idagdag na ninyo rito ang investigasyon sa kanya. Magpaliwanag siya kung bakit hindi na po siya pumapasok sa kanyang opisina. Hindi na siya nagtatrabaho. Di ba? Ito yung sabi rito sa balita, Logi ang ating gobyerno, mga kababayan sa mga taong ito. So sabi po ni Congressman Francisco Paulo Ortega, we miss you in the House, sir. In plenary sessions and in committee hearings in which most of us actively participate. Ortega said in a statement kahapon po, he is a member of the so-called young guns in the lower house. Ortega says while Alvarez has the right to exercise his freedom of speech and do what he wishes, provided these are within the bounds of law, he is duty-bound as well to perform his task as member of Congress. Tingnan ninyo, review ninyo po yung House Rules. Kung ito ba ay pwedeng mag-ground other than yung mga utterances niya na seditious po. Kung ito ba ay kasama sa ground para siya ma-expel as member of Congress. Kasi lugi po yung gobyerno. Di ba? Magsisweldo tayo from the taxes of the Filipino people. Unfair po sa ibang mga congressmen pati. Yung ibang mga congressmen nagtatrabaho ng maayos. Pagkatapos ito, laging absent, hindi na pumupunta sa opisina, hindi na nagpa-participate, nandun lang lagi siguro sa kanilang lugar. Tama ba yon?
So kung disconstitute violations sa rules ng Congress, ano yung penalty ba? Suspension ba o expulsion as member of Congress? Kasi ayaw nang magtrabaho po. So sabi niya, that involves participation in House sessions, in committee deliberations. We have not seen him for quite some time. He added that members of Young Guns look to their elders as role models and their presence in the House during plenary sessions is very much so as they learn from their experiences. Kita mo, pinangaralan na siya, senior member siya, mga kababayan ng Congress, pinangaralan na siya ng mga baguhan. Baliktad po. So isama po ninyo sa investigasyon kung wala kayong rule na ganon, idagdag ninyo ito. Hindi po pwede yung ganyang mga gawain po. Logi ang ating mga mamamayang Filipino na hindi man nagtatrabaho, nagsisweldo. Di ba? In words, nagsisweldo siya sa ating gobyerno, hindi na nga magtrabaho as member of Congress, namimirwisyo pa sa mga nagtatrabaho na opisyal ng gobyerno tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos na gusto niyang papag-resignin at saka nanggagatong pa siya, gusto pa niyang idamay yung military. Ginanggatungan niya na mag-rebel, mag-alsa, magkudita laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang ginawa nila po doon, mga kababayan sa Peste Rally. Ito yung unang panawagan po. Si Congressman Jordan Jesus Romualdo ng Camiguin. Pinapaimbestigahan po sa DOJ. O ngayon, nagpalabas na ng statement, official statement ng DOJ. Nag-utos na po si Remulla, DOJ Secretary Boying Remulla, na imbestigahan po itong si Alvarez. Kasuhan ninyo po agad, sampaan po ninyo ng patong-patong na kaso para tumanda po. Hindi sila tumulad dito sa aming mga congressmen sa Albay na kahit noong eleksyon po ay nasa kabilang bakod sila. Pero ngayon po, all out yung kanilang support sa ating Pangulong Bongbong Marcos at saka sa ating speaker. Sino yan, Mr. Maravillas? Ito po, yung aming congressman dito sa 3rd District of Albay, Didi Cabredo. Ano yung tinuturo ni Congressman Didi? Patrabaho po, 886 million infra projects to benefit thousands of Albay villagers. Nag-message sa akin ngayon. Pinapakita niya yung mga projects dito, mga kababayan, na nakuha niya sa ating administrasyon, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba? Ngayon yung aming congressman dito sa Albay, si kaibigan ko siya, personal friend ko, Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay. O sabi dyan, thousands of villagers in the towns of Ginobatan, Owas, Pulangi, in the city of Ligao, all in the province of Albay, are set to benefit from 866 million pesos worth of infrastructure projects set to start construction this April. Albay 3rd District Representative Fernando Cabredo on Monday thanked and commended President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. for prioritizing the implementation of the projects along the Maharlika Highway Road sections that will provide convenience to the public in going to and from various destinations not only within the province and region but also in Visayas in Mindanao. Daanan kasi siya po, Maharlika Highway po, yung ipinangalan dito, yung from Metro Manila to Bicol Region, Maharlika Highway po siya, to Albay, Legazpi, Sorsogon. So, ang magkikinabang po, the whole, Bicol Region, the whole Bicol Region, the whole of Albay, Sorsogon, pati yung mga taga-Visayas, kasi dumadaan po dito, mga kababayan, yung mga buses through Daroro. In a phone interview, Cabredo said,
The 866 million would fund a total of 15 projects that were included in the Department of Public Works and Highways annual infrastructure program and funded under the General Appropriations Act of 2024. I am grateful anya for the continued support of President Ferdinand Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez, and DPWH Secretary Manny Bonuan. The President cares for the people of Bicol, sabi po ni Cabredo. Nakafocus sa Maharlika Highway ang projects. 15 projects ito na may rehabilitation, reconstruction, upgrading of damaged paved roads, road widening, preventive maintenance of carriageway, and intersection improvements. Madami siyang gagawin, and makikita natin na pag natapos ito, mas madali at maayos na ang daan patungo at papuntang Luzon, Visayas at Mindanao. O di ba napakaganda, mga kababayan? So kahit mga kababayan nito Bicol Region, hindi po pinapabayaan ang ating Pangulong BBM saka ni Martin Romualdez. Pagkatapos pinipirwisyo po nitong mga lokong ito from the previous administration. Imbis na tumulong kayo, so sumusuweldo kayo para mamirwisyo sa ating gobyerno. Tularan ninyo itong aming mga buting congressmen sa Bicol, dito sa Albay, na kahit nung eleksyon po, ibang kandidato yung sinuport nila. Nire-respeto nila yung desisyon ng ating mga mamamayang Filipino. Di ba? Ang nakaupo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nandyan si Speaker, ay hindi naman po sila nagpapabaya. And in fact, wala sila mga kababayan na tinitingnan sa politika. Si Inday nga, buong pamilya, inaaway na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingnan ninyo, hindi pa tinatanggal as DepEd Secretary. Kontra na sa mga policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag ganun po ang ginagawa ninyo. Tapos itong pamilya Duterte, nanggagatong pa sa military, pati si Pantalyon. Tingnan ninyo itong ginagawa ni Congressman Didi Cabredo. Isinir niya ito sa akin. Ano to? Mula kay Speaker Martin Romualdez, libreng manok at mga gulay para sa Mayon evacuees. Nung kwan po ito pala, nung eruption ng Mayon, marami palang naitulong dito si Martin Romualdez. Hindi ko to na-cover. Ang na-cover ko po, yung kay President Bongbong, yung pagparito. Yung kay Martin, ito pala yung kay Martin Romualdez. You see, tuloy-tuloy ang pagtulong sa ating mga mamamayan. Hindi lang bigas, pati kung ano-ano mga agricultural products. Di ba? Pero itong mga taga Finta Kingdom po, lahat panggugulo ang ginagawa. O ngayon, sasabihin ninyo, pinipersecute kayo. Kayo yung may gawa ng problema ninyo. Di ba? Ito ngayon yung mga balita. Coming soon, House probe on Duterte-China Gentleman's Agreement, sabi po ni Congressman Dalipe. So sa Senado, sa Kongreso, papaimbestiga na po yung Gentleman's Agreement. In other words, paghudas. Gentleman's Agreement, ang tawag po sa atin yan, paghudas sa ating bansa. Sabi po dito, Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipe has assured the public that the House will act on Solon's request for an inquiry on the alleged Gentleman's Agreement between former President Rodrigo Duterte and Chinese government on the West Philippine Sea. Tinobo po tayo sa problema. Dalipe bared in a statement that the House of Representatives will carry out the investigation when Congress resumes its regular session next week. Kasi naka 5-week summer break po sila. Balik sila po Monday, April 29. So sabi dyan, in response to the request of our colleagues led by Assistant Majority Leader Jay Congon, the House of Representatives will consider the call to probe
the supposed gentleman's agreement when Congress resumes its regular sessions next week. The LIPE chairman of the House Committee on Rules. Protecting our national interest in marine resources are of utmost importance, sabi po niya. The LIPE agreed with Zambales 1st District Congressman Congon and other House leaders' call for the need to scrutinize the implications of any agreements touching the Philippine sovereign rights. The inquiry is aimed at guaranteeing transparency and protecting the national interest, sabi po niya. The House of Representatives is committed to conducting a comprehensive and fair inquiry to clarify this critical national issue. Former presidential spokesperson Harry Roque had earlier revealed that Duterte and Chinese President Xi Jinping had agreed to maintain the status quo at Ayungin Shoal, where the BRP Sierra Madre had been grounded. This agreement purportedly included refraining from constructing and repairing installations in the West Philippine Sea. It also stipulated that only food and water supplies, not construction materials, could be delivered to the troops manning the ship. Pinagkanulo po tayo ng previous administration. Malamangan niya Mr. Maravillas, magoramintado niyan si Maudix. Di magoramintado na sila, manawagan na sila ng kudita. Di ba? O ngayon, nananawagan sila ng kudita, mga kababayan. Withdrawal of support. Di ba? Malapit na silang makalaboso. Under investigation na sila, mga kababayan ng DOJ. Sige lang. Gawin ninyo yung mga gusto ninyong gawin. May hangganan po ang inyong mga pang-aaboso. At hindi ninyo makukumbinsi. Kasi alam ng mga nasusubaybayan. Ang mga gawain po ninyo, nasusubaybayan po ng ating mga mamamayang Pilipino. No amount of propaganda po ang papaniwalaan nila. Ang maniniwala liyan, kayo-kayo lang, yung dati, pero yung majority ng ating mga mamamayan mag-support sa inyo. Kaya nga, yung estimate ng ating PNP, mga 6,000 lang kayo doon. You see, lugar na ninyo yon, ganun lang yung naipon ninyo. Karamihan doon, mga members ni Pacquiao, kasi alam po nila na ang motibo ninyo, kaya gusto ninyo i-take over yung administrasyon. Kasi nabuking po yung pinagagawa ng previous administration dito sa West Philippine Sea. May napakalaki kayong pananagutan at nagsisimula ng proseso, legal process po ito, para panagutin po kayo. O ngayon, maging si Defense Secretary Gibo Teodoro po, nag-react na rin. Ito po, press statement po. The armed forces is standing steadfast in upholding the Constitution under the leadership of the Commander-in-Chief, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Any attempt to sway them away from this duty or to patronize them to support a partisan agenda is futile, particularly when this agenda dovetails with a foreign interest contrary to our national interests. Calls for them to withdraw support will not amount to anything but to a possible criminal investigation. Yan po ang pinalabas ngayon ng statement ni Gibo Teodoro, Secretary, Department of National Defense. So, suportado, mga kababayan, ng Defense Chief yung isasagawang investigasyon ng DOJ. At sigurado tayo na ito'y may basbas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, paghahabulin na kayo para papanagutin kayo sa batas yung attempt ninyo to overthrow this administration will be nipped in the bud. Na-underestimate ninyo ang pinaniwala kasi ninyo yung inyong mga sarili na ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasi mabait is a weak leader. Hindi po yan totoo. Walang sundalo po at walang Marcos na weak. President Bongbong Marcos is a strong leader. Nagparapaniwala kasi kayo doon sa isang vlogger
na ang tawag sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kuting. I-disgruntled po yun. Naniwala kayo doon? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay tigre. O ngayon, di bigla kayong sinakmal ng tigre ng norte. Ano kayo ngayon? Sasabihin ninyo? Sinusundan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang tatay. Kung sinusundan ng ating Pangulong Marcos ang kanyang tatay, di ang ibig sabihin noon, di ba ang tawag kay dating Pangulong Ferdinand Hidralin Marcos, strong leader, strong man. O di mali kayo sa pag-underestimate kay President Bongbong Marcos na weak leader. Admission yon na strong leader ang ating Pangulong Bongbong. O, laman na siya, mga kababayan ng mga balita. DOJ to probe alleged seditious statements of ex-Speaker Alvarez. Philippine Star po siya. Ito yung statement naman po ni Gibo. Calls for them to withdraw support will not amount to anything but to a possible criminal investigation, sabi po sa Philippine Star. Ayos pa? Ayan po man lang mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.